This is it, ang pinaka-inaantay ko at pinaka-exciting na part, ang uwi ng Pinas dahil vacation ko na at makakasama ko ng family ko. Pero bago ang lahat, huwag muna tayo ma-excited dahil pisa pa lang ng labanan sa flight at ito ang haba ng fila talaga. Pagpasok ko pa lang sa entrance ng departure, oh my God, dumugin na ang fila. Fila talaga, no? Bakit ba mahilig ako sa F? Dumog na yung pila ng papuntang check-in baggage, pero hindi tayo pwedeng mag-sinirok. Ano yan? Tagalog ng sinirok. Mag-una-una ba? Dahil may pila, so dito muna tayo sa dulo. Dahil hindi ako nag-online check-in, kaya kailangan nating pumila. At isa nga lang pala ang bagahe kong dala. At 20 kg lang yan. Sakto talaga yung timbang ko. Buti na lang hindi sobra, kundi extra babayaran na naman. Ito na, nakalampas na ako sa e-gate. Makalabas na ako ng immigration at successful. Kaya lang hindi ko na-videoan kasi nga bawal. Kaya dito na ako, papunta na ako ng Terminal 3, Terminal 3 ako galing, yung flight ng eroplano at yung eroplano ay nasa Terminal 1. Tama ba? Hindi ko alam. Ano ba yun? Uy, my God, hindi ko naalala. Makakalimutin talaga ko. Basta sumakay na ako ng train. Papuntang ibang terminal dahil doon ang sasakyan ko. Pero, teka muna. Eto, gate showing 2014, meaning alas 8:40 ko pa malalaman kung anong gate ako magpupunta at mag-boarding. Rounding muna at wala pang gate number. Sa mga may pera, pwedeng bumili, pero dahil wala tayong pera, rounding muna dito at may kainan, may bintanang alak, perfume. Po muna dahil wala pang boarding gate. No space na. Habang nag-aantay ng boarding gate. Wow. Ay, salamat. May bakanting upuan. At dahil nga 1 hour pa yung antayin ko para malaman ko kung anong gate ako pupunta, dito muna ako upo-upo. At while nakaupo ko dito, naka-video call ko na nga po pala yung family ko. At nag-aantay na rin sila sa pagdating ko sa bahay. Chika-chika muna sa mga pamangkin. O diba, wala nang magawa sa buhay. Outfit check pang nalalaman. Hindi na makagandahan yung outfit, pero bahala kayo dyan. Basta ito yung outfit ko for the night and for the flight. At ayan na, papasok na kami ng aeroplano. Tignan na naman. Ganito ko ka-excited dahil bihira lang kasi ito ma-experience. Kasi hindi naman every taon ako umuwi. Every 2 years or baka naman sa susunod ay ewan ko lang. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose end. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air. And push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vests from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartments above you. Immediately grab the mask and pull it towards you. Put it over your nose and mouth. Pull elastic bands sideways for snug fit and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you are advised to remove it. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exits.
For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency At exit signs. ayun, yun lang yun. Yung mga reminders for emergencies, kailangan talaga yan for in case. Pero wag naman sana, no? Keep safe, everyone. Dati nung bata ako, tanong ko talaga sa isip ko, bakit kaya may dalawang ilaw na blink-blink doon sa kalangitan? Ano kaya yan? Ito nga pala yun. Talagang ang layo niya, no? Kasi doon sa kalangitan, dati nakikita ko, yung maliit pa ako, ang liit ng mga lights na to. Dalawang lights na nagbi-blink-blink. Dito nga pala yun sa aeroplano to. At ayan na. Bye muna UAE at see you Pinas later. Ganda sa taas, no? Ganda ng view sa taas paggabi. Ang liliit, no? Talaga napakaganda. Ewan ko lang talaga. Kaya talagang yung flight ko, pag nagpa-flight ako, prepare ko talaga na nasa tabi ako nasa window ako side para makita ko talaga lahat ng view na nasa himpapawid kung gaano kaganda. Ayan. At ito nga pala ang view sa madaling araw. Time check ko dito. Well, ang slang naman ng dito ko eh. Time check pala nga ay 4 o'clock na dito sa mga oras na to. At ganito nga pala sa himpapawid, no? 4 o'clock na siya pero yung araw ay sumikat na dito sa taas. Ang ganda ng mga clouds. Parang lumulutang lang yung mga clouds. Walang lumulutang naman talaga yung clouds, no? Ewan ko ba eh. Saan ba yung mga pag-iisip ko ngayon sa araw na to? Pero ito nga, nagutot na ako at it's time for breakfast. Kasi nga umaga na. Yan, kape-kape muna. At may baon nga pala ako sliced bread. Yan ang nga lang kinain ko. At hindi na ako kumain. Hindi na ako nag-order ng food kasi may bit-bit naman ako. Hindi masyadong ganado sa kain dahil excited ako at walang tulog. Kaya ito nga lang ang kinain ko, breakfast. From UAE to Philippines. Wow, na naman. Dito naman ako sa F na to. From UAE to Philippines, Manila, Ninoy Aquino International Airport ay 9 hours and 45 minutes. Ganun kalayo at ganun kahaba ang biyahe. Kaya hindi masyadong nakakatulog. Kasi nga naman, nakaupo lang. Masikip pa at masakit sa puwet ang 9 hours na upo-upo. At ito na, sa wakas ay tapos na yung 9 hours and 45 minutes at nakikita ko na ang Philippines. Philippines! Philippines! Ay nga naman eh. Uy, pwede magbisaya. Ito nga talagang nahirapan ako sa mga voice over na to dahil hindi ko na nababanggit ng tama yung mga words. Magiging Bisaya, Tagalog, mga Islam, ganon. Ay, Diyos ko, ang hirap. Pero ito, kahit nahirapan sa kalisod, ay tuloy pa rin ang voice over. At ito nga pala ang view sa baba ng Philippines. Ewan ko anong mga bundok po to. Saan to banda? Basta papunta na to ng Ninoy International Airport. Pero tika, ito ang kapal ng clouds na to. Pag ganito nga pala ay medyo maalog-alog yung eroplano pag napadaan kami sa may makapal na clouds. Kaya minsan yung pilot o yung ewan ko ba sino mang nag-a-announce na kailangan ng seatbelt. At ito na, nakikita ko na ang International Airport ng Manila. And welcome at binuksan na ni ate. Ay, ate, parang close kami. Yung flight attendant pala. Si Miss Flight Attendant. Bye! Arrivals! Ninoy Aquino International Airport. Pilipinas na good kay ang jeep. At ayan na, nakalapag na ako ng Ninoy International Airport at kailangan ko nang kunin yung bag ko o yung luggage ko kasi ida-drop bag ko daw. Yun ang sabi. Kaya kailangan kong kukunin at ito nga pala yung e-gate. Ganito kahaba ang pila sa e-gate ng Philippines. Wow, ganito kahaba ang pila sa e-gate.
Only in the Philippines. May flight pa ako ng 3 o'clock pero nandito pa ako sa E-gate ng 1 o'clock. Kaya ayan, dito muna ako pipila sa mga pang senior citizen. Sa wakas at makukuha ko na rin yung bagahe ko. Pagkatapos makuha ang bagahe, kakain muna tayo ng konti at gutom na ang person. Tumay, ang unang kinain pagdating sa Pinas. At sinabo naman for drink. Wow! Ay! Aakyat! Hagdanan, tapos may bit-bit. Ganon. At eto nga pala, nakapasok na ako sa loob ng aeroplano going to CGY, Cagayan de Oro. At Diyos ko, malulula ka sa price ng mga coffee at pagkain sa aeroplano. Kaya thanks God at hindi talaga ako nag-order at nagbaon na lang ng kaunti. From Manila to Cagayan de Oro, 1.5 hour lang travel, kaya madali lang. At hindi na ako nag-order ng food kasi medyo may kamahalan. For second time around, hulat-hulat. Love the Philippines na eh. Ayong pag-abot. Welcome. May pang-pusti kagi. Welcome na ko. Kami detanan. Wow, first honor. Ang box. Diba? Antay-antay muna at medyo na late yung luggage ko pero sige pa rin, antay tayo dahil no choice naman. Kailangan natin bitbitin yung mga pasalubong natin sa mga mahal natin sa buhay. Kahit konti lang to, masaya na sila dito. Where is your next destination? Sa wakas ay dumating na rin ang susundo sa akin at nandito na sila. Malapit na at sa wakas ay makakauwi na ako at makapagpahinga at makatulog. From Laguindingan Airport to our house ay magta-travel muna kami ng mga 30 minutes. Medyo malayo-layo din naman siya. At ito, papunta na sila. Thank you. At may sundo pa ako. At Hello, oy. Welcome to the Philippines. Welcome to the Philippines. only in the Philippines. Ba't hindi yung nong day? Pero pagpapal ko. Ako man. Price. 500 tanan ma. Okay. At dahil tinapay lang kinain sa aeroplano at pagdating sa Maynila ay siomay lang. Kaya gutom-gutom na ang person at kailangan natin kumain. Kaya syempre kakain tayo sa drive-thru muna tayo at Jollibee ang naunang kinain. Bida ang saya-saya at makakain na rin ako ng Jollibee. Made in Philippines. Grabe talaga yung travel ko. Almost 1 day siya kung sumatotal. Hay nako, ito talagang sister ko. May pabonggang effect pa. May pa-welcome home cake pa siya. At syempre, i-slice natin yan kasi kakain tayo. Thank you so much sa mga nanood na walang katuturan. Thank you po ulit. Please follow, like, and share.